Grabe yung hangin dito. Mamaya may sasabihin ako sa inyo. Mag-loop tayo. Sheesh! Napakaganda. May language para matupad mo yung mga gusto mo. Basta handa kang gawin o pagdaanan lahat. Good morning, andito tayo ngayon sa Botolan and malapit lang yung pupuntahan natin. Mag-camping muna tayo hanggang bukas. So, yan na yung gamit natin, tent, lamesa, yan. Nandito na din sa loob yung ibang mga kailangan ko. Solid na solid yung bili ko dyan sa Motocentric. May jacket akong dinala. Yan, tas tubig. Sana hindi mahulog. Hindi naman mahulog. Medyo mabigat Yeah! Kanina ko pa pinapainit yung motor and hirap balansin. Mag-aalas 9 mga lods. Actually yung pupuntahan natin, napuntahan na natin yun Sa mga hindi nakakaalam, meron dito dinadayo, parang Nazareno. Actually mas dinadayo pa nga daw kaysa Nazareno ng Pasay. Ito ay ang Inapuong Bato. Malapit na magpiesta kaya dito maraming mga nagtitinda hanggang dulo. Ayun hanggang madaling araw yan. Daming kakanin. Dami Ito yung church na maraming dumadayo. Ayan. Inapuon. Parang dinadayo yung Inapuon Bato Church. So yung pupuntahan nating campsite, ano lang yan, wala pang 1 oras. Kaya kung papansinin nyo, nakachinelas ako. Alright, let's go. Bukas na siguro yun. Buildings. Tandaan lang tayo. Kitaan na kaya? Kaya malapit lang naman siya. Tsaka along the highway. Hi, good morning po. Kabubukas lang? Pwede po bang pumasok? Pwede po. Pwede na. Pwede na. Okay. Thank you po. Pwede po ba mag-overnight? Magkano pong damage yun? po? Wala ka tanong kasama. Opo, ako lang. Iyon gawa na Yung nakaraang punta natin, sira to Ayan. Ayan Gawa na siya. Wait lang. Hanap lang tayo pwesto. Yeah. Marami po ba kayong bisita mamaya? Hindi ko lang po alam. Kasi kagaya kahapon mga walk-in. Magkano po ang damage ko pag ganun? Hanggang bukas, ng umaga? Hanggang Apo. May tubig naman po? Oo. Okay. So, mas gumanda lalo tulad ng nakaraan. Doon sa kabila, meron yung mga naka-van, sila, car camping. Medyo mahal doon So, kahit pa paano dito, ayan, okay ako doon. Okay ako dito. Saan tayo po pwesto? Pwedeng dito, pwedeng dito. Ito na lang siguro. Lawak So ito na. Ganito kalaki. Bubuhatin natin doon. Ayan. Mamaya may sasabihin ako sa inyo. Nakausap ko si ate. Solid. Isang pakete ng mukhang magiging malamig mamaya. Grabe yung hangin dito. Sarap. So, nakakwentuhan ko si ate. So, itong Idlings, wala tong Facebook. Wala siyang
Pero may pamangkin siya, dapat hindi lang naasikaso yung Facebook. Kaso, ang mura dito. Nagdadalawang isip pa si ate magbigay sa akin ng presyo. Merong ibang campsite na malapit dito. So nagulat siya sa presyo kasi ang taas ng presyo ng iba. Ayun. So sabi ko, ako dapat standard. May tent pitching, may parking, ganyan. Kasi gano'n naman yung standard. Ito nga, ang gawa ni nanay dito. Diyan. Nagkakahalaga yan ng 50,000. Paano siya makakabawi sa ganyan? Ang ganda pa dito. Yan, magkano lang yan? 300, 200 lang yan. Napakamura. Kaya sabi ko kay nanay, ano mo yung price mo? Nanay, i-standardize mo. Sabi ko, kunin ko pa ibang gamit ko. Dito muna siya, hanggang bukas. Yan, kunin ko na yung last kalat ko. Lumaki kasi yung bag ko dahil dun sa sleeping bag. Ang laki na nakukuha ng space ng sleeping bag. Siguro kailangan ko bumili ng mas compact na sleeping bag. Ang laki talaga ng space nun. Kakasira lang nito nung nakaraan, di ba? Yung kung nakita nyo yung last video natin, yun, nasira to. Kasi nga, pag bumabaha, umaano yung tubig dito, umiikot. Ngayon, ayos na. Yun daw. May hamak tayo mamaya, tapos may tent. So, dito tayo pwesto sa dulo. Ang haba ng pwesto nila. So doon sa kabila may nagka-car camping ngayon, no? May mga tao doon sa kabila. Tapos dito naman, ayan, hanggang dito yung property nila nanay. Ayan. So dito tayo. Para yung hangin, maramdaman natin dito sa kabila. Tapos, may branch ko. Try natin gumawa ng bonfire dito. Ayan, makapag-bonfire tayo kasi makakaipon tayo ng mga ganyan-ganyan. Sa nakaraan, hindi ko inaagahan. Pupunta ako alas 3, nakakarating ako alas 5, tapos maggagabi na. Hindi na ako nakakapulot ng mga kahoy-kahoy. Ngayon, para kahit pa paano may init. At least meron tayong sunog. Thank you po. Mga paraphernalia. Yung mga gamit ko, ilaw, gusto ko to, ginagamit namin to sa bahay ngayon kasi pag nagsisiga, so pag nagsisiga tayo mamaya dito, ang hangin ay papunta dito. Ayan. Kaya pag magsisiga tayo dun tayo para pumunta dun yung hangin, hindi sa tent. Natutuwa naman ako kahit pa paano, unti-unti ko natututunan kung paano gamitin tong mga to. Outdoor gear from Outdoor Digital. Nakita ko to kay Boy First Time. Thank you kuya. Pala Outdoor Digital. Ayun. So, medyo nakukuha ko na siya. Oo. Kasi ang problema ko kasi, merong ganito. May dalawang ganito. Yan. Tapos yung isa ganun din. I mean, ang dulo niya ganito. Sus, dulo niya ganito. Yung unang kinabit natin, walang ganun. Ganito lang. Ayan.
Tapos ito na yung dulo niya. Ngayon, gagawin kasi natin, pa-triangle eh. Pag ganun eh. So, suspecha ko ito, para to sa gitna. Kaya walang, kaya tanggalin natin to. Tapos, ang ginawa ko, nilusot ko tong, yung dalawang may ganito sa dulo, nilusot. Dalawa kasi yung ganito ko, tapos dalawa yung ganito. Yung isa lang yung ganyan. So, sinususpecha ko, yung dalawang ganito, ilulusot mo siya mula dito hanggang dun sa kabila. Tapos dun mo siya sasabitan malapit sa ilalim niya. Tapos yung isa na maliit lang, ganun din, same lang din, mula dito ilulusot mo siya papunta doon. Tapos sa gitna na yung ganito, na isa lang yung ganito, tapos ganito yung dulo. Bali tayo dun. Ayan. Grabe hirap. Inabot ako ng siyam. Ang hangin pa pati. At least may natutunan tayo today. Yung hangin kasi papunta dito, bumabangga sa kanya. Kaya ganito yung style. So, solid naman. Ayan. So yung dalawang ganito kasi parehas doon sa gilid. Ayan, punta dito sa gilid, punta dito, ayan. Tapos para hindi siya tamaan sa gilid, ayan. Dapat pala hinarap ko yung dito, pero okay na yan. Hirap, pinabot ako ng ilang oras 2 oras yata. Tsaka natin ilagay yung tent. Ayos na yung nila, yung bridge. Ganda dito, may signal, malakas. 12:55. Tagal ko sinetap to, Diyos ko. Magluto tayo, man. Tinapay, mayonnaise, tapos meron tayong manok na may hotdog. Adobo tayo. Ang hangin ay paiba-iba.
Sulit bili ko dito ah. Sulit bili ko dito. Ngayon ginagamit ko pa. Tapos na hangin. Ako ay bumili ng 20 pesos na manok. Sunod, gusto ko na ng side panel sa motor para may lagayan ng jug ng tubig. Malakas pa naman ako sa tubig. Pwede pa naman yun sa long ride kasi yun, syempre tutubig ka din sa long ride. Imbis na bumili ng 20-20, yun na lang. Yes. Ito na natin nilagay. Toyo, mantika, suka, paminta, sukal. Tapos isa, kape. Yan, di mawawala yung kape. Mamaya kape tayo. Kamay. Alright. Okay. May sibuyas, bawang pa ako para bukas. Gutom na ako. May gabi, lamig.
Bihira lang talaga ako magluto eh. Pero marunong ako magluto. Pero sobrang bihira lang. Panalo. Diba? Ano makakain na ito? Solid. Wala akong kanin. So hindi ako nagkakanin sa campsite. Susunod, yun yung plano ko. Magkanin sa campsite. Hindi ah. Nakalimutan lagi natin ng suka. Paano pa kaya pag may suka to? Solid. Tsaka paminta. May paminta ako dyan eh. May suka din ako dyan. Hindi ko naman nilagay. Ayan. Pero ba't ito masarap na? Ano pa ako nilagyan ko ng kulang ano? Kulang pala. Lagyan ng kulang. Paminta lods. Pwede na yan. Tsaka natin tikman yan. Naku, mas lalong sumarap. Parang uulan dun ah. Ayun o. Labo na eh. Wala na akong makita eh. Umuulan na dun eh. O malabo lang talaga. Anyway. Mas lalong sumarap. Mas lalong sumarap. Ba't di ako nagdala ng kanin? Yun, nagsisisi na ako. Susunod na camp, may kanin na. Ang sarap. Solid. Punta tayo dun. Mamaya. Mamayang gabi, feeling ko magiging napakalamig na dito. And hindi ako nagdala ng kanin. Ngayon nagsisi ako. Ngayon lang ako nagluto sa campsite ng, kasi 'di ba nung nakaraan natin yung video, nagluto ako ng delata, ng ganyan. Ngayon lang ako nagluto ng ganito kasi nga medyo malayo yung tindahan doon. Iniisip ko baka mapanis. Ba? Tumusog na naman to. Iniisip ko baka mapanis. Ngayon medyo matapang ako ngayon kasi malapit lang naman yung campsite na pupuntahan ko. And wala kasi ako lalagyanan ng jug eh. Yung para tumagal yung karne. Kahit isang araw na ilagay doon. May lalagyanan ako, ito yung ganito. Pero ano naman to? Ayan o. Yung parang ganyan, yung nakukulob yung ano niya. So nung ginano ko siya, malamig ng konti, kaya lang mamasa-masa na. So dapat pala may cooler ako. Tapos pa din ang hangin. Wala akong din nalang plato para konti lang yung daling ko. Since ako lang naman mag-isa. Kaya ayan.
50 pesos lang to. Yung manok na yan. Ito yung sabi ko sa inyo na ang laki niya yung sleeping bag. Ito ha? Laki! Talagay mo dun sa lalagyanan ko. Grabe. Kasya to eh. Ito. Dun sa ano, nakalagay kasi to sa ano eh. Hindi sa top box. Sa top box siya nakalagay, hindi dun sa bag ko na motocentric. So kailangan ko solusyonan yung malaking bag na yan. Para isang bitbito na lang. May lalaki sa gitna. Yun o. Kita nyo? Gumagalaw. Puti-puti. Lawak nyo no, lahar oh. Grabe no. Ano kaya? Lahat to dahil sa Mount Pinatubo. Dito dumaloy. Ganda. Yun. Lawak no. Hangin dito, tapos may marinig ka mag Ganun, wait lang, kunin kayo sa pangkot. Parang naglalayag. Hindi yan mabutol. Hindi naman. Pinaligtad ko siya kasi meron siyang net. Yung ano pang mosquito. Pero hindi naman tayo maghahamak camping, so ganito na lang. So yun yung aking tent. Kaya ako nilalagyan niyan kasi sa hamog para hindi direkta kapag tumambay tayo dyan mamayang gabi. Tapos mga bossing, ayun, ito mas mura dito kasi dun sa kabila. Nakikita niyo yung mga nakakotse doon. Mahal doon. Wait lang. Kalbo ako ngayon. Meron kasi akong problema sa ulo, yung parang psoriasis, psoriasis pala. So yung mga psoriasis nga to. Yun. Sa Himalayan soap gumana siya eh. Medyo problema ko lang sa Himalayan soap, syempre sabon yun. Maano yung ulo ko, parang yung ulo, yung buhok pala parang natutuyo kasi nga sabon nga yun, hindi naman siya shampoo, pero pwede siya. May poso dyan oh, poso, hindi ko lang alam kung pwedeng inumin yun. Pag ako nawahoy, inumin ko talaga yun, pakuluan ko muna. Though may, I don't know kung gano'ng kalinis yun, hindi naman lahat nadadaan sa pakulo, pero wala akong choice. Mga estudyante dito pupunta pag ano yung vacant nila. Pag matagal yung vacant nila, yun, dito sila natutulog. Tapos yun, nakakaano, diba? Nakakaano yung noon na simula yung nauso yung reels. Simula yung nauso yung mga ganun-ganun. Dati laro lang kinaadi ka ng mga tao ngayon. Ngayon ano na? Yung kaya nauso na yung doom scrolling. Dati hindi naman eh. Dati ang doom scrolling natin Facebook. Tapos titignan mo yung mga feeds, ganun. Kasi magsasawa ka na eh. Hindi ko compare sa reels. Sa reels, nakikita ko yung sarili ko dati na tumatagal ako ng 2 oras. 2 oras, kaka-scroll. Nakaka-addict ang reels. Hindi pong dating yung 2 oras mo nagagawa mo na sa mahalagang bagay. Minsan mga, alam mo ba may time na
umabot ako kaka Facebook Reels or kaka TikTok ng 4 na oras. Naging sobrang aware ako noon sa epekto ng Reels, epekto ng doom scrolling. Simula yun nauso yung portrait content. Grabe ang doom scrolling. Kaya nire-regulate ko na yung sarili ko pagdating dun. Then hindi ako masyadong umaano sa social media. Hindi ako masyadong tumitingin. Kasi parang na-overstimulate ka. Ma-overstimulate ka yung dopamine sa utak mo. Parang yun na lang yung gusto mong gawin. Ganyan kasi nga masarap sa feeling. Effortless, ganyan. So kailangan maging matalino ako sa oras ko. Kaya minsan hindi ako nagsasagot sa TikTok, hindi ako sumasagot sa agad-agad sa Facebook at sa YouTube kasi nire-regulate ko yung sarili ko. Ang napakadali ng malos, napakadali ng maubos ang oras mo ngayon. Kaya dapat maging matalino tayo sa kung saan natin gagamitin yung oras natin. Kaya gumagawa na rin ako ng content na ganito kasi dinidesynthesize ko yung sarili ko sa social media. Para nagre-reflect ako, lumalapit ako sa nature kasi ito natural, hindi yung mga reels, hindi yung mga kung ano ng bagay na hindi natural. Ito kasi itong bagay na to, parang ito yung pinaka-root natin eh. One with nature. Ewan ko, siguro pag tumatanda ka, nagiging wise ka na din pala, no? Seryoso. So, malapit na ako mag-30. Nasa 20s ako, pero malapit na ako mag-30. Natutuwa lang ako sa sarili ko kasi kahit papano, nagiging mapili na ako sa kung saan ko nilalaan yung oras ko. Dati kasi, puro pera lang ang gusto ko dati. Alam mo yun, parang dahil nga galing ako sa hirap, magpayaman, makipag-network sa pamamagitan ng pag-graphic design, may sa politika, makipag-network ka, ganyan. Pero may nangyaring masama sa buhay ko na turning point sa buhay ko na nagpahinto sa akin sa lahat. Tapos dun ko na-reflect kung saan ko gagamitin yung oras ko ng tama. Parang iniisip ko na ganito lang ba talaga buhay, trabaho, networking, kliyente, trabaho. Ano ba talaga gusto kong gawin sa buhay? Ano ba talaga yung gusto kong mangyari? Ano ba talaga yung mahalaga ba tong ginagawa ko? Ganyan. It's 12. Nakapagpahinga na ako. Bigyan tayo ng ilaw ni nanay. Napakabait na nanay. Sabi ko wag na para immersive yung experience ko. Pero syempre para just in case na may mga lumapit na hayop ganyan, kita. So ayun. Nagising ako sa lakas ng hangin. Parang uulan yata. Pero hindi naman. Basta tayo. Sakto to jacket ko sa malamig na panahon. Pinaka low setting 78%. From 100% to 78%. From 6 a.m. 5:30 actually. So okay na din. Sulit na din ano. So, meron pa akong backup na isa pa. Handa na tayo ngayon compare sa dati. So, meron pa tayo ditong headband. Yan. Yung jogging ako, dinadala ko to. Basta tayo. Ang hangin.
Ayun o, may ilaw oh. Salamat kay nanay. Sa mga gustong mag ano sa kanya, yun o, inquiry. Yan, kontakin nyo na lang. Yun o, lowest lang yan, tapos lalakasan ko. Sabihin natin mga 50% na settings. O, diba? As, diba? Ano lang yun, 15% lang yan. Pag nilakasan ko, tinan mo 100%, ganito siya kalakas. Nabulag ako dun sa kakatitig ah. Tapos meron pa tayo dito isa. Ito. Ito yung ginagamit ko sa motor. So lowest setting yung gagamitin natin. Hilamos ah. Alas 12 ng gabi. Ganong oras talaga ako gising eh. Dahil sa trabaho, night shift. Yeah, masakit na yung ulo ko kanina. Gusto ko sana pakita sa inyo yung dawn. Yung pababa na yung araw. Kaso, sakit na ng ulo ko. Parang ang sakit na ng ulo ko nun. Tapos naantok ako. Yan, tulog na ako. Bumili na rin ako nito kung the primitive kasi yung ginamit natin sa pangluto 300 lang naman kasi nga pag may kape bili ka ng 3-in-1 sa sukal, siyempre toyo, suka, parang buwasan yun. Pag bili-bili ito at least pwede ko gamitin ulit, walang expiring. Kamatayang kape. Mas nakakatipid ako dito kasi kukuha lang ako ng kape sa bahay. Tapos yan, nalagay ko dito. Isa yung bibili ako ng 20-20. Kalat pa yung ano. Kalat pa yung kalat pa yun syempre. Ganito na lang. Sukan. Grabe, hirap na hirap ako kanina sa pag ano natin. Hangin. Pwede na yan. Kape mga lads.
kasabay, ako lang ulit mag-isa. So na naman natin yung campsite. Ano bang masarap i-partner sa kape? Pwede tinapay. Tinapay tayo. Sarap. Ito pa. Kaya na. Pansit canton. Para solid ang timpla. Wala na akong tubig. Kumaka na agad ang baka. Yung baka. Check ko lang kung nasa parking pa yung ano ko. Nakikita ko kung saan yung motor ko. Pati susi ko. Pati susi ko. May tag na din. Pag ako namatay, joke lang. Mukhang malinis naman eh. Konti lang. Para bago sumakin yung tiyan ko. Okay naman. Lamig ka eh. Dalawang lagok lang. Pag sumakit yung tiyan ko mamaya-maya, ibig sabihin hindi niya kaya yung bakterya na nandun sa poso.
pakuluan na lang. Kasi parang lasang kalawang. Ayoko na yung pancit canton. Dati naubos ko siya sa sarap. Ngayon naubos ko. Hindi ko na siya naubos sa umay. Sobrang malasa. Pero busog ako. Tinapay tapos busog ka talaga. Pero ba pinakamagandang gawin pag walang ginagawa? Since tapos na tayo kumain and it's anong oras na? Mag-aalas 2 pa lang. Maaga pa, mag-aalas 2 pa lang. Kaya naman, tambay muna tayo. Actually, gusto kong magbasa ng libro. Itatapos akong libro ngayon. Ito. Pakita ko sa inyo yung walang ilaw na part. Pero ayan, binigyan ako ni nanay ng ilaw. Wala mag-isa dito. Nakikita yung ilaw sa kabila. Mga ibang campers yan. Ito, binigyan ako ni nanay. Actually, pwede kong daw gamitin yan eh. Kaso, ayoko naman kasi gusto ko ng ganyang experience. Yung dalawang ilaw natin, liwanag. Tapos ayan. Yun dun sa dulo, may isa pang ilaw. Yun yung pinaka-ilaw nila. Tapos ito yung ilaw nung dito. Malaki ba ilaw? Parang malaki ilog yun. Parang kahapon. Hindi, sakto lang. Yun yung natin, pwesto natin sa dulo. Liwanag ng buhay ko ngayon. Compare sa huling content natin na medyo hawak ko yung compare sa content natin na medyo madilim last time. Yan. Sobrang liwanag na. Kailangan ko lang naman kahit 5 oras na ilaw na tuloy-tuloy. Ito kasing nasa harap ko, itong nasa likod ko. 2K, 20,000 mAh. Expect ko na matagal talaga siya. Tapos yung itong nasa malayo, ito 5,000 mAh lang yan. Yan pang emergency lang yan. Kaya yan nilalagay ko sa motor kasi magnetized din. May magnet tapos may warning light yung kulay pula. Ganda. So, meron akong mga binabasang libro dito. Gusto ko nga yung binibili kaso niisip ko yung mga ang libro lahat halos mada-download mo na siya sa PDF. May natapos ako sa libro, The E-Myth Revisited, ayun yung sa pagiging entrepreneur. Ganyan, may 4 akong libro ngayon dito. Tapos ito ang binabasa ko ngayon, The Alchemist. Wait lang. Itong isa, The Alchemist by Paulo Coelho. Ito, ang ganda din nito. Nabasa ko to, itong The E-Myth. Sinasuggest ko to, pati sa kaibigan natin na si Raymar. Sabi ko, basahin mo to kasi meron na siyang coffee shop. Congrats sa kanya. Nakikita ko na entrepreneur na siya. Yan, kung gusto nyo mag-business, sobrang solid nitong The E-Myth. As a mature entrepreneur, kaysa yung sa mag-start ka ng hindi mo alam lahat ng bagay dito, bibigyan ka niya ng idea kung paano magsimula ng mature. Ipapakita niya sa inyo kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng franchise model. Ganon. Pa naman tayo gagawin. We have 3 oras para bago dumating ang araw. Pag malapit ka na talaga mag-30, nahihilig ka na sa pagbabasa. Pero dati nung bata ako, mahilig na talaga ako magbasa. Nagkukulong pa nga ako sa library ng church namin kasi gustong gusto ko. Kaya nga ako, siguro yun yung reason kung bakit ako naging visually inclined. Kasi lagi ko na nakikita yung hierarchy ng mga text, tapos yung kulay, ganyan. Yung kulay ng mga elephants, kulay ng mga dolphins, ganyan. Kaya marami akong alam sa hayop. Sobrang na-appreciate ko yung ating environment. Doon nag-start yung fascination ko na, yung mga little details ng biodiversity na lahat ng bagay ay konektado. Ganyan. Yung mga predator, kung anong role nila. Yung mga prey, kung anong role nila. Yung mga proseso, ganyan. Sheesh! Napakaganda. So, yung natin, it was better than I expected. Umabot siya ng
82%. Naku, aabot pala to ng matagal. From 12 So alas 12 ginamit natin, alas 12, 82% lang yung na-consume niya. Pinakamababang setting. So ito, 15%. Yan, o nga pala, ang ganda Yeah. Solid. So, ito, ang brightness nito ay 15% to sa ilalim. Pero grabe yung hangin. Simula kaninang So ito naman, check natin kung ilang percent. 59% ng battery sa 15% na setting. 15% na brightness. So umabot siya ng 5 hours kalahati. So sa 15%, abot siya ng 10 hours. Yun. Abot siya ng 10 hours na 15% brightness. Solid to. Lagay ko sa link kung saan nyo mabibili. Ganda. Proud din ako sa ginawa ko ngayon kasi ayan, medyo tanggal ng konti paminsan-minsan pero hindi yung sobrang lagi natatanggal. Ayan, medyo mahangin talaga. Nung nakaraan, dito yung hangin. Ngayon, dito naman sa kabila. Hindi na natin na paano yung apoy natin kasi naalala ko pag nagpa-apoy tayo yung amber pupunta doon, masisira yung mga natin, tsaka baka kumalat yung sunog hindi stable yung hindi stable yung ng hangin, baka kumalat. May mga pa naman dito ayan yung mga madaling paapuyin, so ingat lang. O mamaya standard nga yung presyong binigay natin pero sunugin ko naman yung kubo nila natin. ang kalimutan yung sabon tsaka panghugas. Pero kapatid, Boy Scout tayo, mga arte-arte ngayon, ano tayong choice?
yung tubig, tapos ininom ko. Okay lang. Sanay naman ako sa tubig mo. So. Kain tayo for the last time. Tapos, kakain, ligpit. Ininom ko yung tubig, hindi naman sumakit yung tiyan ko. Sabihin, sanay ako. Ayan, tanggal na. Kape. So meron pa ako dito natitirang kamatis tas itlog, pero hindi na natin lulutuin kasi gusto kong ito yung huling tingin ko dito. Umalis akong maganda. Ay, hindi na tayo abutan ng tanghali. Sobrang na-enjoy ko yung pagbabasa ng libro, yung The Alchemist. Ganda ng story niya about siya sa medyo na-relate ko din siya sa mga nangyari dito sa ating adventure. May language para matupad mo yung mga gusto mo, basta handa kang gawin o pagdaanan lahat. Yan, sobrang ganda dito sa Eldings kay nanay sa na sobrang napakabait ni nanay. Bilang parte ng kabataan para sa kalikasan Luzon, nagpapaalala ho na yung mga ganitong klase ng lugar, kahit na binabayaran natin, maging responsable tayo. Kasi hindi lang naman sa bayad it's within our discipline. Nadidisiplina tayo na maging masinop. Yung mga malilit na kalat yan, nakakatulong yan kapag nilagay natin sa bulsa at inuwi, nakakatulong yan sa maliit na paraan.